Another day, another vlog. Hello mga asli. Meron na naman po tayong papanutin at lalagasin na buhok dahil walang kadala-dala. Ito nga po pala yung pinakalas ganda na ng buhok ni ma'am. Ito naman yung pinapatuyo namin. Kita nyo na yung resulta. Ito naman yung nakulay na namin si ma'am. Nag-routing lang po tayo dyan. Pinatay lang natin yung kulay. Mga ganitong lapag ng buhok, ibig sabihin komplikado na naman to. Ayan, samahan nyo kami ni Asli. Ito, paalis na kami ng bahay. At bago nga kami umalis, sumakay ng tricycle, ay nakipagchismisan muna kami dito sa aming kapitbahay. Dadala niya sa Tugo Travel. Mga rejik yata yun. Ay, naalis na rin kasi. Nandito ako ngayon sa parada ng tricycle. Magta-tricycle kami papunta doon sa client namin dahil wala kaming motor. Kasama ko ngayon si Asli, dinaanan ko siya dahil may dinaanan siya kanina. Hindi na namin tinubos yung motor dahil ang dami namin violation at matagal na rin namin napakinabangan yon at papalitin na rin yung motor na yun. Madami na rin papalitan kaya mas maganda mag-invest na lang kami sa bago or second hand na may mga kompletong papel. At nandito na nga kami sa lugar ng client namin. Medyo madalas nga yung daan dito dahil tapos lang ng ulan. Atis lang po yung bahay ni Kuya Lito. Anyos. Doon pa sa libis. Ay, dun pa. Sa libis pa. Thank you. Salamat. Nandito na nga kami sa bahay ng client namin na shampoo na ito at tuyo na. Ang una namin gagawin is lalagyan ng color. Bali, routing lang yung gagawin. Ito nga pala yung buhok niya at ito nga yung itsura niya sa personal. Ito nga pala ang buhok ni ma'am. Pag sinusuklay is sabit-sabit. Halos magwa 1 year pa lang yung buhok niya. Ito nga pala si ma'am. Client na rin namin siya dati pa. Every 2 years siya nagpapagawa. So, noong una, akala ko talaga first time namin siyang gagawin kasi nga, hindi ko talaga matandaan. Pero nung sinabi niya, every 2 years pala siya nagpapariban sa amin. And first time niya magpa-home service. Ito nga lang na dapat magpapagawa siya is sa iba siya nagpagawa. So, ganun yung nangyari sa buhok niya. Ang mahalaga walang sunog. So, ganito namin siya ginawa. Sa lapat pa lang ng buhok is komplikado na talaga. Medyo matagal siyang pahiran ng gamot. Yung dun sa bandang taas, yung regrowth, makakapal yung pahi ng gamot. Hanggang dun sa mga kalagitnaan, medyo manipis. Kung makikita nyo itong mga pinakadulo, yung matitingkad, yung medyo yellow na yung color. Diyan po tayo talaga nag-ingat. Mas manipis yung gamot. Tapos, may nilagay po tayo dyang water. Ito namang, ayan, yung tatlong magkakahiwalay na yan. Ayan yung yung portion ng buhok niya na pinaka talagang sensitive na talaga. Yung dilaw na siya tapos sumasabit. Malipis na yung hibla at marupok na. Kaya nakahiwalay siya and then nilagyan natin ng protection para hindi masunog. Tapos dito, sa bandang kaliwa, nung hati ng buhok niya, dyan sa bandang ilalim, doon yung medyo malalaki yung wave. So, ibig sabihin hilaw. Ito naman, kaya naman makapal yung gamot na nilagay natin dyan dahil huling-huli na natin siyang pinahiran para makahabol. Tapos, kung mapapansin nyo, ang kapal, yung iba manipis, tapos yung sa bandang gitna, medyo makapal hanggang dulo. Kasi nga iba-iba nga yung luto ng buhok niya nung last time siyang nagpariban sa iba. Tapos yung mga bandang dulo, ganun din. May mga sensitive portion na nilagyan natin ng protection at inisprehan ng tubig. Tapos dito, chinek ko na siya. Right after na pagkapahid natin, siguro mga after 5 minutes lang, naluto na agad yung buhok niya. May kasabay nga rin pala siya dyan. Ito dapat sabay gagawin. Buti na pumayag si ma'am na sabay na lang sa bahay nila. Ito nga pala yung buhok. Dati na rin namin siyang client. Yung mama niya client din namin. Ribbon only lang yung gagawin sa kanya. Nung pagkaluto ng buhok ni ma'am, binalawan na natin agad. Ito yung buhok ng client na kasabay niya. Ganito namin siya pinahiran dahil para ma-refresh yung buong buhok, pinahiran natin from malapit sa anit hanggang dulo. Pero yung iba dyan is maninipis yung pahi ng gamot hanggang dulo. May mga portion na sa bandang dulo is sobrang nipis dahil nga parang may color yung buhok niya. Tapos ito naman yung pagkatapos na natin balnawan at napatuyo, paplansyahin na natin ito, yung buhok ni ma'am. Kung makikita nyo, halos ganun pa rin, hindi siya nasunog. Yan. Yung gagamitin nating temperature dyan ng plancha is yung pinakamahina. So, 160 degree. Ito naman yung pagkatapos nung isa. Yung ribbon only, ayan po is no second iron. Yan, kung makikita nyo, napakaganda na. Kasama niya yung jowa niya and then nauna silang umuwi. Ito naman yung pagkatapos, pinapatuyo na namin si ma'am. Kung mapapansin nyo, ayan, laki na ng pinagbago kahit
pinapatuyo pa lang. Medyo malagkit nga lang yan dahil meron siyang treatment. Tapos ito na yung result after nating mapatuyo. Wala pa pong plancha yan ha. And then nag-hair dusting po tayo. Tinanggal po natin yung mga split ends. Tapos yung mga angat-angat sa bandang ibabaw dahil nga doon sa mga bandang dulo maraming damage. So ganyan naging resulta. And ito naman yung pinaka-final result. Ayan, kung makikita nyo, napakaganda na niya. Ang laki ng pinagbago, naging firm yung pagkaka-straight niya at buhay na buhay. Na pwedeng ipasok. Ayan na nangyayari. Kaya sabi ko, tiyempuhan mo na baka, kasi mamaya kakaisa